Sa ngayon po kasi na may kontrobersya sa panukalang ito ni Senator Ontiveros, ang sinasabi po ng iba na kontra doon sa Senate bill at maging dito sa inyong pinatutupad na baka daw po nila idulog ito sa hukuman para ipahinto itong implementasyon ng DepEd Order 31 na ito. Kung yun po ang mangyayari at pahihinto ito, ano kaya po ang posibleng ibunga nito para po sa ating mga estudyante? Oo, napag-usapan namin yan, Ted, sa Executive Committee ng DepEd at tinignan natin yung pros and cons ng mga bagay. At obvious naman yung reason na ang awareness ng tao o ng mga bata will lead them to irresponsible behaviors. So sa madaling salita, hindi man natin ito agarang makikita sa ngayon, ay makikita natin na maapektuhan ang mga decision-making process ng ating mga estudyante, lalo na yung mga hindi nakakakuha ng sapat na kaalaman mula sa komunidad, sa pamilya, at ang paaralan ng isang safe space para mapag-aralan nila ang mga ganitong bagay. So, hindi natin siya makikitang biglaan yung impact nito kung halimbawa darating sa punto na mapatitigil. Pero everyday counts, no? At bawat araw ay merong mga kaganapan sa lipunan. Kaya medyo yun yung risk na pwede nating i-take kung dumating ang panahon. Mas malaki po ang mawawala kung sakasakaling pahihinto ito totally. Ano po, ganun po yung ASEC. Yes. Yes, oo. Si ASEC Dex Galban, no, isang assistant secretary na nakafocus naman sa health ng ating Department of Education. Marami siyang datos, no, at napag-usapan namin yun sa aming mga pulong. Marami siyang mga datos na nagpapakita na ano yung magiging impact nito kung sakaling mawawala yung pag-aaral, formal na pag-aaral ng mga aralin na ito sa ating mga paaralan. Okay. Nagpalabas po ng pahayag mismo si Secretary Angara na bukas naman ang DepEd na magkaroon pa ng improvement dito nga sa department order na ito. Yes. Doon ho ba sa inyo pong pagpupulong na pag-usapan na ba ito? Paano pa po ang gagawin nyo to improve ito pong pagpapatupad ng CSE na ito? Oo. Dahil ang CSE ay isang curriculum, Ted, ang curriculum naman ay napaka-flexible. Lahat ng curriculum ay pwedeng magbago. During the curriculum implementation, kumakalap na tayo, hindi pa pinag-uusapan ng mga bagay na ito, ay may mga kinakalap ng datos, no, para patuloy itong ma-improve kasi pagkatapos ng implementation sa prinsipyo ng curriculum development ay kailangan talagang evaluate ang curriculum para higit itong mapaganda. So kahit wala yung issue na ito, ay meron ng hakbang na ginagawa ang DepEd. Maganda lang siguro dahil nabigyan ng higit na emphasis, no, yung mga usapin at kino-consider ito ng kagawaran at patuloy namin itong pinag-uusapan. So hopefully, kung ano man ang magiging development, merong mga paglilinaw o pagbibigay ng emphasis doon sa mga implementasyon na ito para sa mga susunod na taon.